Jesus, you can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Inggit, Layuan Mo Ako. Ito po ay hango in the book of Proverbs chapter 14 verse 30. Ang sabi po ng talata, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Sa Tagalog, ganito po ang sabi. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Ayan. So mga minamahal na mga kapatid, ang sabi po, contentment is heavily tied up to envy. Yung daw pagiging kontento ay kakonekta ng pagiging inggitero. Dahil ang tao po na kontento, hindi maiinggit. Pero yung taong inggitero, kailanman ay hindi makukontento. An envious person will never be content, and a content person will not envy. Narinig nyo na po yung mga katagang, I want to have that. They have it, and I want it. So, dahil hindi mo nakuha yung bagay na meron sila, at wala ka ng mga bagay na meron ng iba, you feel envy. Envy is not only felt for material possession. More often, we envy people who are well regarded, who are well admired, who are influential, and who are successful. Ito yung mga bagay na kinaiinggitan eh. Kung po pwede lang na sana magkaroon ako ng bagay na meron siya. Minsan nga yung keeping up with the Joneses is an attitude na hindi lang natin alam, may subtle envy. Yung kapitbahay natin nakabili ng kotse, sisilipin natin, sana magkaroon din ako nun. Pero dahil hindi ka magkaroon nun, iisipan mo na masama yung kapitbahay mo, siguro ano yan, drug lord, o kaya magnanakaw yan. So minsan mali ang nagiging dulot nito sa ating buhay. Yung inggit, we wish we had somebody's stature. We have somebody's fame, fortune, and success.
Kapag ganun daw po yung attitude natin, mamumuhay tayo sa pangarap na kung saan magpapahamak sa atin. At its root, envy is feeling bad because somebody achieved higher stature than you. Ito po yung tinatawag na egocentric and selfish view of fairness. Siguro bilang pagsisimula, i-define po muna natin kung ano po bang ibig sabihin ng envy. Ano po? So, ang meaning po ng envy, wanting what someone else has. Yun ang una. Wanting what someone else has. Tatanungin ko po kayo, and let us be honest, nainggit na po ba kayo? Nagkaroon na po ba kayo ng damdamin na sana meron din ako nung meron siya? Ano po? Yung ninasa mo ang bagay na meron ng iba. Halimbawa, ito, I would like to give an example. Isang araw may Instagram ka or may Facebook ka, tapos nag-browse ka ng mga, di ba, ganun mga ginagawa natin, Instagram. Then all of a sudden, may nakita kang isang bagay na naka-attract ng attention mo. Kinlik mo ngayon ito. Wow, bagong kotse, ang ganda. Tapos tuwan-tuwa ka doon sa kotse. Habang binabrowse mo, nakikita mo yung iba't ibang angle ng kotse. And then, tiningnan mo kung sino yung may-ari nito. Kinlik mo yung picture ng may-ari. O yung profile ng may-ari. Tapos, unti-unti, without you knowing, ini-stock mo na yung may-ari. Inaalam mo kung ano lang ba yung, kung ano ba siya. Inaalam mo yung mga information sa kanya, sino asawa niya, ilan ang anak niya, ano trabaho niya, ano pinag-aralan niya. And then, all of a sudden, deep down in your heart, sana katulad ko rin siya. O sana ako ay katulad din niya, rather. No? Gusto ko rin magkaroon ng mga bagay na meron siya. At minsan ito yung problema. Kababrowse natin sa internet o sa Instagram, ay naiinggit tayo sa itsura, sa physical na pangangatawan, yung makinis ang balat, lalo na yung mga, di ba, uso naman ngayon yung mga camera 360. Ano ba tawag doon? Yung picture ay nilalagyan ng filter. No po? Akala mo kinis-kinis. Pagdating sa picture, makinis. So, kinaiingitan natin kahit hindi nga totoo minsan naiinggit tayo. So, ang definition ng envy, wanting what someone else has. Desiring others' stature or objects. Or displeased about an event desirable for another. Nakuha niyo po ba yun? Yung displeased about an event desirable for another. Yung mga bagay na kinagugustuhan, kinahihiligan ng iba, ay kinaiinisan mo naman. On the other side, ang tawag doon inggit. Nakita mo yung iba bumili ng bagong camper dahil mahilig mag-camping. Sasabihin mo, ay, hindi naman ako mahilig yan, di priority sa akin yan. Pero deep inside, baka nainggit ka lang. Yung iba bumili ng bagong lote, bagong lupa ng lupa, o kaya ng bagong bahay. Ay, hindi priority sa akin yan, pero deep inside, inggit ka lang. So mga kapatid, maganda hong aralin natin ito. If you have that feeling of envy to somebody right now, maybe nainggit ka dun sa karir ng iba, dun sa narating ng iba, sa trabaho ng iba, sa asawa ng iba, sa anak ng iba, dahil hindi ka magkaanak, anumang ugat o anumang bagay yan na meron ka na pagkainggit, kapatid, hindi makakatulong sa iyo yan. Yung feeling inferior to another person, hindi yan makakatulong. Kaya, alam nyo, kaya gusto kong talakayin ito kasi Pasko na naman Alam nyo, pag ganitong mga panahon, nako, ang Facebook punong-puno ng mga picture, ng mga regalo, aginaldo, yung mga tinanggap nating biyaya, nako, usong-uso sa Facebook yan. Maniwala ho kayo o hindi, kung ako po magpo-post ng mga tinanggap ko na, nako, sabi ko nga, baka nga pag ipinost ko, makapagdudulot pa ako ng pagkainggit sa iba, magiging cause pa ako ng kasalanan. Kaya po, maniwala man kayo o hindi, halos araw-araw may dumarating sa pintuan namin. No, magbabaser lang po, iiwanan doon sa harapan. At ganun po ako ka-bless. Ngayon, gusto ko pong pasalamatan yung mga nagbe-bless sa amin ng kung ano-ano at picturean, i-post sa Facebook. Pero naiisip ko, baka naman magdulot pa ito ng pagkainggit doon sa ibang pastor na hindi tumatanggap nito, lalo sa panahon ng pandemya. Alam niyo po, maniwala man kayo o hindi, lagi kong binabanggit ito. 3 sapatos. May dumating po sa akin kahapon 3 sapatos. Hindi ko po alam kung saan ang galing.
Kaya mga kapatid, kung ikaw ang nagpadala sa akin ng sapatos, salamat. Iba-iba. May rubber shoes, may casual shoes, meron pong, formal shoes. Tatlo po. Ngayon lang po sa tanang buhay ko, nakatanggap ako ng sapatos, isang araw, 3. No? Kung meron pong nanonood ngayon na pastor sa Pilipinas, taas ang kamay at padadala natin ito. I don't know paano ko ipapadala. Baka mas mahal pa yung bayad dun sa padala kaysa sa sapatos. Pero ang point nga ron, hindi ko alam kung sino nagpadala. No? And I am so blessed na meron akong mga ganitong pagpapala. Yan, sinabi ko na. Dapat hindi ko na sinabi pala. Pero ang point ko po rito mga kapatid, kung makikita natin yung kalagayan ng iba at sa puso natin sisibol ang pagkainggit, maaapektuhan tayo nito. Mga kapatid, envy is caused by a dissatisfaction with self-image. Your perception of your actual stature ay dissatisfied ka. Pag ganon, ay magkakaroon ka ng kapanaghilian o pagkainggit. And this is what we call low self-esteem. Yung dissatisfaction na yun sa sarili, ito yung poor self-appraisal of your actual stature. At kapag ganon, anong mangyayari sa'yo? Pag-inggit ka na lang ng inggit. You believe that if I had what you have, then I would be happy. Kasi ina-attach natin yung ating kaligayahan doon sa mga bagay na kung magkakaroon tayo. Kaya pag hindi tayo nagkaroon nun, nalulungkot tayo, nagdaramdam tayo, kasi naka-attach yung ating kaligayahan sa mga bagay na material. Hindi po ba? Alam niyo ba yung kwento nung dalawang bata? Meron daw dalawang batang babae na humiling kay Santa Claus na bigyan sila ng regalo. So, yung unang bata, sabi ni Santa Claus, what do you want? Kung kwentong kutsero lang naman ito, mga kapatid. Ang sagot daw ng bata, I want a dog. I want a puppy. So, ang ginawa raw ni Santa Claus, bumunot doon sa kanyang bag ng, yung manikang stuffed toy na aso. Naku, nung nakita rin ng bata yung stuffed toy na aso, tuwan-tuwa, naglulundag sa tuwa. At sabi niya, naku, I like this, Santa, thank you so much. And then, nung lumingon si Santa doon sa kabilang bata, sabi, what do you want? Ang sagot naman ng isang bata, I also want a puppy. So, di ginawa nun ni Santa Claus, kumuha raw sa kanyang sako, supot, at inilabas, tunay na aso. At ibinigay ito sa pangalawang bata. Naku, yung unang bata na kanina naglulundag sa tuwa dahil sa tinanggap niya na stuffed toy na puppy, ibinasibas yung stuffed toy at nagpapadyak at umalis. At sabi niya, you are unfair, Santa. Sa mga minamahal mga kapatid, minsan ganito po tayo Yung pagpapala na sa atin, na kinaliligayahan natin, na kinatutuwaan natin, na sa puso natin ay very, very happy na tayo. Kapag nakita natin na mas maganda yung kabila, doon ngayon tayo nadidismaya. Most of the things that we have in life, mga kapatid, most of the things that we have in life, kung magiging satisfied lang tayo, hindi tayo papasukan ng pagkainggit. Pero minsan kasi, ang hilig nating magkumpara. Ang hilig nating tingnan na mas green ang bakuran ng kabila kesa dun sa bakuran mo. Lagi nating tinitingnan yung kagandahan ng kabila. Mas sexy ang asawa niya kesa sa asawa mo. Mas maputi yung asawa niya kesa sa asawa mo. Mas maganda trabaho ng asawa niya kesa sa asawa mo. Mas matatalino mga anak niya kaysa sa mga anak mo. Kapag hindi ka tumigil ng kakukumpara, maiinis ka. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, marami po na nasa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuhan na masamang-masama ang loob sa pagtatrabaho dahil kumpara ng kumpara. At inggit na inggit dun sa iba. Ang malungkot, ito po yung aking naririnig sa mga kapwa Filipino kapag nagkukwentuhan.
Kapag ikinukwento nila ang kanilang mga workplace, ang sinasabi ng mga Filipino, napakahirap katrabaho ang kababayan. No? Yan po sinasabi ng mga Filipino dito sa Canada. Ewan ko po kung mag-a-agree kayo na nanonood sa akin, kayong mga nandito sa Canada. Ang sabi nila, napakahirap katrabaho ang Filipino. Wala pong question ang sisipag ng Pilipino. Hardworking ang mga Pilipino. Pero ang problema sa mga Filipino, magalit na kayo o hindi, napaka-iinggitero. Po. Hindi po magandang pag-uugali ito. Na po, ito pong pagkainggit ay hindi ini-encourage kasi maaapektuhan ka nito. Nagagalit ka sa isang taong nagtatagumpay, wala namang ginagawang masama sa iyo. Nagagalit ka sa isang taong bumili ng bagong bahay, ano naman ang pakialam mo kung bumili siya ng bagong bahay? Nagagalit ka dun sa kaibigan mong nakabili ng bagong kotse, ano naman kung bumili ng bagong kotse? Sa halip na maligayahan tayo at matuwa sa tagumpay ng iba, nagagalit tayo dahil pinangingibabaw natin ang pagkainggit. Tama po ba? O tama talaga? So, ngayon, maging sa paglilingkod, ano po? Maging sa mga paglilingkod, gusto po natin ay ma-promote tayo, pero ang tanong, ready na ba tayo sa promotion? Gusto po nating maitaas na tayo ng posisyon, gayong dun sa posisyon na ating ginagawa, hindi pa naman tayo epektibo. Pag merong nauna sa atin na na-promote, doon po nagdadamdam tayo. Alam niyo po, lalo dito sa Canada, hindi natin ma-practice dito yung ating karir. Marami pong pumunta rito sa Canada na mga magaganda na po yung status sa Pilipinas Mga engineer, mga kontraktor, may iba po, doktor, abogado, pero pagdating mo dito sa Canada, hindi mo ma-practice yun. No? Nung nagkukwentuhan po, nung isang araw po, may video kami ng kwentuhan ng mga pastor dito sa Canada. Isa sa pastor natin na pumunta rito ay almost one step na lang to be a principal. Pero nung dumating po siya dito sa Canada, ang unang trabaho po na pinasok niya ay janitor sa isang mall. Tagalinis sa isang mall. At sabi nga niya, hindi niya maikwento sa mga kaibigan niya kung ano trabaho niya. Basta sabi niya sa mall. Hindi niya masabi kung ano trabaho niya. Kasi nga sa Philippines, ang ganda na ng posisyon niya. Marami po nandito na ganon. Okay lang po mga kapatid kung hindi mo naman ikinakahiya at talaga nagsisimula ka doon sa mababa hanggang sa maabot mo. Marami naman po rito dumating dito, mga nurses sa Pilipinas, pero dito pinilit nilang aralin, mag-aral at mag-upgrade hanggang sa maging nurse din sila. Pero iyon po'y bahagi ng kanilang pagnanasa at pagsusumikap. Yung iba, huwag ninyong kainggitan. Po? Eto, mabigat. Narinig ko to doon sa mga iba, no? Meron po akong kilala, nurse sa Pilipinas, pagdating dito, hindi siya nurse. Ngayon, healthcare aide siya kasi hindi niya ma-practice yung kanyang pagiging nurse. Yung mga nurses dito, na dito nag-aral, dito naging nurse, sinasabi, naku, hihina naman ang mga nurse dito Magagaling pa tayo mga Filipino. Ano tawag doon? Di ba inggit lang yon? No? So, anyway, kung totoo man yun, wala kang karapatan na sabihing mahihina yung mga nurses dito dahil sila'y nag-aral dito, ikaw hindi. So, minsan, dahil doon sa inggit, nagiging cause ito para manira ka, para siraan mo yung iba. So, it's time to break free from this attitude of envy. And certainly, each of us desire to live in freedom from jealousy and envy. Ngayon ang tanong, how can we overcome it? So, magsimula na po tayo at aralin natin paano ba tayo magtatagumpay sa pagkainggit. No? Paano ba natin ito pagtatagumpayan? Consider this helpful, life-changing steps to overcoming envy. Number 1. Ito po, makinig po kayo. Kung ikaw ay isa sa inggiterong tao, ito ang una mong gawin. Mag-focus ka sa kagandahan ng buhay na meron ka. Kapatid, itong sasabihin ko sa iyo,
ang buhay ay hindi naman laging pangit. Kaya lang to pumapangit kasi kinukumpara mo nga sa maganda. So why don't you try to live a life na tinitingnan mo yung kagandahan ng buhay? One of the biggest reasons we envy life of the other person is because we have begun to take our blessings for granted. And once you take your blessings for granted, maiinggit ka talaga. No? So why don't you count them? Count your blessing. Tingnan mo how talented you are. Tandaan mo, may mga bagay na nagagawa ka na hindi nagagawa nung kinaiinggitan mo. You are gifted. You are cared for. You are unique. Your life is too valuable to live like everyone else. At kung ikay Kristiyano, paniwalaan mo na ginawa ka ng Diyos kung sino ka. At may role kang gagampanan kung sino ka. At hindi mo magagampanan ang role kung sino ka kung gagaya ka ng gagaya at maiinggit sa iba. Tama? Mag-focus sa kagandahan ng buhay na meron ka. Tingnan mo yon, mga kapatid. Minsan po ang napapagtuunan lang natin ng pansin ay ang ilang anggulo ng buhay ng iba. Pero alam mo ba kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa ibang anggulo ng buhay? Alam mo ba kung ano yung mga nararamdaman nila sa kalooban? Baka doon sa kabigatan na meron sila, kapag nasilip nila ang barong-barong kung nasaan ka nandun at nakita nila na masaya ang pamilya mo, sabihin nila, sana ako na lang ang nandun sa buhay nila dahil sila sa kabila ng nasa barong-barong ay masaya. Naisip mo ba yun? Minsan po mga kapatid, hindi natin alam yung kalagayan natin sa buhay ay kinaiinggitan din ng mga taong kinaiinggitan natin. So ano pong mangyayari sa atin kung ganon? Mga kapatid, you have countless reasons to be grateful for the life you have been given. And the first thing you need to do in order to overcome envy is to remind yourself of those things. Count your blessings. Naku po, gumising ka ng umaga, magbilang ka ng pagpapala. Madami yon. Bilangin mo ang mga pagpapala. Mga kapatid, hindi ko po alam kung nagagawa niyong practice ito. Pero sa pagising niyo sa umaga, sa halip na maghanap kayo ng mga bagay na kulang, simulan mong magsulat ng mga bagay na meron ka. And I would like to tell you this, baka kulangin ang isang kwaderno para sulatin mo ng sulatin ang mga bagay na meron ka. Mga bagay na enough para pasalamatan ang Diyos. So yun po yung unang gagawin mo, mag-focus sa kagandahan ng buhay na meron ka. Amen? Pangalawa, paalalahanan ng sarili na hindi ka magkakaroon ng lahat ng bagay na meron ang mundong ito. Remind yourself that you will not have everything of this world. Na po? Comparing your life with others is always a losing proposition. There will always appear to be people who have it better than you. Laging ganun yun. No? Hindi po ikaw ang nasa tuktok ng lahat ng bagay. Hindi ikaw ang pinakamatalino, hindi ikaw ang pinakamayaman, hindi ikaw ang pinakamagandang lalaki, hindi ikaw ang pinaka-sexy, hindi ikaw ang pinaka-lahat ng pinaka. Kasi kung ikaw na ang lahat ng pinaka, ibig sabihin, wala na nga pwedeng umibabaw sa'yo, ikaw na nga yung pinaka-panuntunan ng lahat. Kaso hindi naman ganon. Alam niyo po, nung nakita ko po si Marian Rivera, not Marian Rivera, kailan na lang yan eh. Nung halimbawa ay sino ba yung Alice Dixon? Yan, yung mga kapatid. Noong panahon namin to eh. Nung ako po medyo bata-bata pa, yung mukha ni Alice Dixon, yung may commercial po siya na shampoo, I can feel it. Alam niyo po ba yung commercial na yon? Napakaganda nun, si Alice Dixon. At sabi ko nga, nung araw, nung bata pa ako nun,
Gusto ko maging asawa si Alice Dixon. Ganon, di ba? Nangangarap tayo, no? Pinapantasya natin yun. Yung ganong kagandang asawa. Ewan ko kayo, kasi ako, maka-Alice Dixon ako nung araw, no? Tapos, lumipas yung panahon, no? Naglabasan yung mga Liza Soberano, no? Naku, napag-iwanan nito ngayon, napag-iwanan itong Alice Dixon. Ibig sabihin, sa paglipas ng mga panahon, may mga bagay na talagang lilitaw na mas maganda, mas sexy, mas magaling, mas mahusay, at kung ikaw ang pinaka, meron pang mangingibabaw sa iyong na mas pinaka. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin? So, if you will try to compare yourself to others, di-disappoint ka lang. Maiinggit ka lang. No po? There always be people who have it better than you. But remember, we always compare, the problem is we always compare the worst of what we know about ourselves to the best assumptions we make about others. Di ba ganon? Kinukumpara natin yung pinaka-pangit sa atin dun sa pinaka-maganda dun sa iba. Unfair naman sa sarili mo yon. Kaya paalalahanan mo ang sarili mo na hindi ka talaga magkakaroon ng lahat ng bagay na meron ng mundong ito. You will not have the best car, the best house, the best job, the best career. Ang importante, makontento ka sa bagay na meron ka. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang taong hindi kontento, kahit magkaroon ng 3 milyon ngayong araw na to, meron siyang 3 million but he will still be the most miserable person in the world. Pwedeng nandun siya sa pinakamagandang kotse at pinakamagandang bahay. Without contentment, he or she will be the most miserable person in the world. So, be reminded, nobody has it all. Each person you meet experience problems, trials, weaknesses just like you. Iba-iba lang po ng pamamaraan, iba-iba ng pinagdadaanan, iba-iba rin ng laki ng problemang kayang i-handle. Hindi niyo po ba napabalitaan yung minsan mga artista na? Sa tingin ninyo, hinahangaan na natin, tinitingilan na natin, napakaraming pera. And yet, dumarating dun sa depressing moment ng buhay. To the point na nababalitaan natin, gustong magpakamatay. Paano nangyari yun? Kasi po, hindi naman po pwedeng exempted ang buhay sa mga problema, trials, at mga difficulties. And this is what makes us human. Nobody is exempted to trials, weaknesses, and nobody has it all. Nobody. Amen? So, yun po yung pangalawa. Una, mag-focus sa kagandahan ng buhay na meron ka. Tinatagalog ko na ho. Pangalawa, paalalahanan ng sarili na hindi ka magkakaroon ng lahat ng bagay na meron ng mundong ito. Pangatlo, iwasan ang mga taong masyadong nagpapahalaga sa mga maling bagay. Pag ang tropa mo o ang barkada mo, kabady mo, yung lagi mong kasama, wala nang inisip kundi ang mga material na bagay, mahahawa ka doon. Wala nang pinag-usapan kundi ang latest gadgets. Wala nang inisip kundi yung pagkakagastusan, mahahawa ka doon at ikaw mismo ay magkakaroon ng pagkainggit. If you spend all your time with people who compare the latest fashions, you are going to start desiring the latest fashions. If you spend all your time with people who talk about their salaries, their new cars, their extravagant vacations, you are going to naturally fall into the inevitable trap of comparing your possessions to theirs. Lagi pinagkukwentuhan maglo-long drive, pupunta ng Las Vegas, pupunta ng Amerika, magko-cross country, magko-cruise. Pag gano'n ang laging pinag-uusapan at ikaw, hindi mo nararanasan yon, pag uwi mo ng bahay, madidisappoint ka, bakit ba sila nakakapag-cruise? Ako, di pa ako nakakalabas ng bansa. Yung passport ko, wala pang tatak. At dahil doon, ano mangyayari? Inggit ka, no? Naiinggit ka. Pag ang pinag-uusapan, ako, si kumpare, binili si kumare ng isang bagong diamond ring.
Tapos yung babae, pagdating sa opisina, pinagpapara niya, oh, my husband gave me a new diamond ring. Eh, ikaw naman ngayon. Yung huling singsing na binigay ng mister mo, hindi mo na maisuot dahil lumaki na yung daliri mo, hindi na kasya. Pag uwi mo sa bahay, ano tingin mo sa asawa mo? Itong asawa ko, napakatamad nito, ayaw magtrabaho, ayaw mag-overtime para maibili rin ako ng diamond ring. Magsisimula yung inggit sa puso mo. Mang-aaway ka ng mga taong hindi mai-provide sa'yo yung mga bagay na naririnig mo sa iba. Mga bagay na kinaiinggitan mo. So, hindi ito makakatulong. Iwasan ang mga taong masyadong nagpapahalaga sa mga maling bagay. Yan. So, pang-apat na tayo. Ang samahan mo ay mga taong mapagpasalamat. Punuin ang iyong buhay ng mga taong mapagpasalamat. Tandaan ninyo, gratitude is highly contagious. Kung nakakahawa yung mga tao na mga chismosa, nakakahawa yung mga taong masama ugali, naniniwala rin ako mga kapatid na yung attitude of gratitude is highly contagious. So you need to find people who experience contentment in their lives and spend time with those people. You can find them in the church, in the small group, you can find them in the workplace, you can find them anywhere. But the more you invest your time with them, the more your spirit or their spirit become your spirit as well. And soon, they will desire what you have. Or others will desire what you have. Sa halip na ikaw ang naiinggit, kaiinggitan ka nila dahil ang puso mo ay mapagpasalamat. Sa kabila ng sirkumstansya, nagpapasalamat ka. Hindi katulad nung iba, nagpapasalamat lang sa mga magagandang bagay. So, punuin mo ang puso mo ng gratitude and trust me. Tatanungin ka nila at minsan kaiinggitan ka nila. Bakit sa kabila ng problema pinagdadaanan mo, masaya ang outlook mo at nagiging mapagpasalamat ka? Yun ang difference. Kasi mananampalataya ka. Amen? So, panlima, unawain na ang mundong ito ng advertisement ay naglalayo na lagi kang maghangad ng produktong kanilang ibinebenta. Wala pong komersyal na hindi ang layunin ay enganyuhin ka. Nakuha niyo po ang point ko. Most of the commercials on television has the intention of enticing you to buy. Pag hindi nyo pa napapansin yung mga videos, mga YouTube videos about mukbang, yung mga mukbang, yung nagkakainan lang ng nagkakainan. Hindi nyo pa ba napapansin, kahit bagong kain ka lang, manood ka nung mukbang. Mga mukbang challenge, yung mga YouTube videos ng mukbang. Hindi mo na mamalayan, mamaya gutom ka na naman eh. That is the power of insinuation. No, that is the power of commercial. May mga commercial nga, ginagawa nga ngayon nila ang commercial, yung medyo dramatic para to appeal to the emotions. Lalo ngayon, magpapasko, naku po, ang mga commercial ngayon, yung tipo na talagang importanteng ibili mo ang anak mo ng bagong PS4, PS5, PS5 na ba? O bagong cellphone, naglalabasan po ngayon yun. No? To encourage the consumer to buy para irigalo, para ibili sa sarili, at kung ano-ano pa. Tandaan ninyo, one of the most effective tools for advertisers during, especially in our culture, is to foster jealousy and envy among us. Yan po ang strategy ng mga advertisement. Yung lagyan ka ng inggit. Yung kapitbahay mo may bagong kotse, yung kapitbahay mo nagpa-deliver ng flat screen TV, yung kaibigan mo nakabili ng bagong cellphone. Anong fina-foster po nito? It fosters envy and jealousy. Tingnan niyo yung mga commercial, di ba ganon? No? Laging ganon. Kaya magtataka ka naman, bakit yung mga commercial, ang ikino-commercial ay pintura, pero ang model napaka-sexing babae. Na para bang sinasabi na kapag bumili ka ng kanilang pintura, sexy ka. I don't know. Pero napansin ko lang yun. Minsan kotse nga yung kotse nga yung binebenta, pero
sa ibabaw ng hood ng kotse, isang babaeng nakabikini. Ano kinalaman ng bikini ng babae doon sa kotse? O kaya nakabikining babae sa pintura? Wala, hindi po ba? Pero ipinopromote nito yung desire na kapag ikaw ay nakabili ng mga bagay na ito, kahit hindi ka sexy, mukhang sexy ka na. So kaya, napipilitan tayong bumili ngayon. So, para maging kagaya ng mga modelong sexy na yon. So, ang importante rito, be on guard against the tactics of the advertisers. Recognize them, avoid them, and refuse to succumb to their deception. Ang gagaling kasi niyan eh. Talagang, alam niyo po yung mga marketing people, yung gumagawa niya mga commercial na yan, may mga psychologist yan. Hindi lang ho basta mga writer at mga direktor ang gumagawa niya. May psychologist behind that. At ang psychologist behind that ay yung nasain nila na mahook ang mga audience. Alam niyo ba yung commercial ni Caridad Sanchez? Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun. Napakasimple na ng commercial na yun. Biglang sumingit sa television si Caridad Sanchez. Sabi niya, teka, wag mo ililipat, saglit lang ito. Si Meco. That's it. Ganun lang kabilis, Si Meco. Pero hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun, yung commercial na yun, si Meco. Hindi ko alam kung ano yung commercial na yun, kung anong klaseng gamot yun, parang antacid yata yun, Pero hanggang ngayon, nakatatak sa isipan ko kasi ang galing, Ang galing ng pagkakagawa. Yung mga commercial ng Jollibee, commercial ng McDonald's. Pag nakita mo yung kanilang commercial ng hamburger, yung picture ng hamburger, ganyan kakapal Pero ang original nun, kopi di po ba? Pag yung sa picture, talaga namang mouth-watering kapag nakita mo at gutom ka, talaga mapapabili ka Pero pag binili mo na, kaliit-liit Hindi naman talaga. Di talaga ganon, di po ba? So, inaiengganyo tayo. Minsan, sa una lang, di po ba? Sa una lang. Pang-anim. Number 6. Ipagdiwang ang tagumpay sa halip na kainggitan. Ipagdiwang ang tagumpay ng iba sa halip na kainggitan. So, ano pong gusto kong sabihin dito? Genuinely and practically rejoice in the fortune of others. When somebody receives something that you desire, be happy for them. If you wanted it, they probably did wanted it too. So, stop viewing life as a competition. Bakit ka ba? Tayong mga Pilipino, hilig nating makikipagkumpetensya, lalo po dito sa Canada. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Filipino dito, meron pong sinusunod na hierarchy. Halimbawa, sabay kaming dumating. 2012, dumating ako dito sa Canada. Yung kasabay kong 2012, nakabili na ng bahay. Kailangan makabili na rin ako ng bahay. Yung dumating dito ng 2012, ay 3 na kotse. Kailangan magkaroon din ako ng 3 kotse. At kahahabol natin ang kahahabol. Overtime ka ng overtime, trabaho ka ng trabaho, napapabayaan naman natin yung pamilya, napapabayaan yung mga anak, napapabayaan yung mas importanteng bagay because we view life as a competition. Tandaan po ninyo mga kapatid, joy is not finite resource. And the moment you learn to experience happiness in others, joy is the day you take a huge step to overcoming envy once and for all. Kapag nagsimula ka ng maging masaya, maging maligaya sa tagumpay ng iba, iyon na yung panahon na napagtagumpayan mo na ang inggit. Kaya mga magkakapatid, hindi po dapat nagkakainggitan. Magkakamag-anak, hindi po dapat nagkakainggitan. Maging masaya kung ano meron. Maging maligaya kung ano meron. Minsan kaya tayo hindi nagkakaroon ng mga bagay na ninanasa natin kasi hindi pa nawawala yung inggit sa puso natin. Tanggalin natin yan at magalak tayo sa kaligayahan ng iba. Without you knowing it, you will experience true joy. Higit kesa doon sa mga bagay na
kaligayahang dulot ng material na bagay. No, ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Naku, nakapagbenta ng lupa sila. Dami ng pera ng mga yon. Di po ba? Huwag na kainggitan. At mamuhay po tayo ng may kapayapaan. Panghuli. The last. Maging mapagbigay. Be generous. Even if you have to force yourself into it at first. Minsan po, hindi naman talaga tayo pinanganak na mapagbigay No, pag silang daw po ng bata, talagang nakatikom yung kamay Di po ba? No, pag silang ng baby, nakaganon. No, meron nga raw kwento dyan na pag silang ng baby, nakaganon yung tawag doon, snatcher yung lalaki, namit niya yung kanyang wife na snatcher din sa Quiapo. No? Pareho silang snatcher. Nagkaibigan sila. Nagkagustuhan. At nung sila nagkagustuhan, nabuntis yung babae, nagkaanak sila. Pinagtataka nila, pagsilang nung baby, nakaganon nga yung kamay. Sabi nung tatay, ba't nakaganyan yung kamay ng anak natin? Di, ganyan lang yan, bago lang yan. Lahat naman ng baby, nakaganyan yung kamay, pagsilang Ang pinagtataka nila, 3 months na yung bata, nakaganon pa rin yung kamay. Ayaw pa rin bumukas. Sabi, may problema na to. So, dinala nila sa doktor para ipa-check up. Sabi ng doktor, pwersahin natin, buksan yung kamay. So, ginawa daw po nila, talagang pinuwersang buksan yung kamay ng bata. Alam niyo po, pagbukas ng kamay ng bata, sa kamay ng bata, nandun yung sing-sing nung komadrona na nagpaanak doon sa kanya. Hindi talaga ako magaling magkwento. Well, anyways, kwentong barbero lang naman yun. So, yung mga bata roho, talaga pinapanganak na nakatikom. Kailangan turuan natin silang mag-close open. Diba? Close, open, close, open. Hawakan natin ganyan di ba? Kapatid, mag-exercise tayo ngayong umaga. Hawakan din natin ang kamay natin. Close, open, close, open. Ibig po sabihin, tatanggap tayo, dapat din, marunong din tayo magbigay. Pag tumanggap, magbigay. Aralin natin ito. Even if you have to force yourself into it first. Make generosity an essential habit in your life. Tandaan ninyo, we cannot outgive God. The more you give, the more you will receive. Experience namin po ito sa buhay, mga kapatid. Danas na danas po namin ito. Mga kapatid, mag-a-announce po ako ngayon. Mag-a-announce po ako. Sana marinig ito ng mga kapatirang ng Winnipeg Unida. Ito po. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero pwede po ba, kung may magbibigay pa ho sa amin, wag na pong frozen goods. Kasi pag frozen goods, maniwala ho kayo hindi, puno na po yung aming freezer sa itaas, puno na rin po yung freezer namin sa baba. Sabihin nyo na po na ubod ng yabang ko, pero ito po'y totoo. Ito po'y totoo, mga kapatid. Puno na yung freezer namin. Meron po kaming malaking freezer sa baba. Puno na po ng frozen goods. Kasi naman po, mga kapatid, may mga kapatiran. Dumating po sa bahay namin isang kahon ng karne, ng ham. Namimigay na nga po ako ng 30 ngayon Kasi po talaga naman ang pagpapala ng Diyos. Kaya, enough. Mga kapatid, enough. We have enough. Kaya ngayon, magbibigay naman ako. Magbibigay naman ako. Para mabawasan. Para kung may magbigay uli, may paglalagyan pa. Pero kung hindi ka mapagbigay, naku mga kapatid, wala't wala din. Di po ba? Kaya, nanonood ngayon si Romulo Casulla, yung aking suke, yung aking bilihan ng karne sa Yangs. Ilang linggo na akong hindi nabili ng karne, mga kapatid. Ilang linggo na. Kasi ang dami nga nagbibigay sa amin ng karne. So, mga kapatid, I want to challenge you. In order to overcome envy, I want you to give. Give your life, give your time, give your finances, give your abilities, your talents, your skills. Mag-volunteer po kayo. Kahapon po mga kapatid, di ba nagkukwento ako sa inyo na mataas ang yelo at magpapala?
Nagpaalam na po ako, pupunta po ako sa church at magpapala. Naunahan na po ako ng pinsan ko. Si Pisan Oji, shout out kay Pisan Oji. Alam niyo po, galing sa sakit yan, aawain ko yung pinsan kong yan pag nakita kami yan eh. Alam ko po, hindi pa yan masyadong, hindi pa masyadong malakas ang pangangatawan yan, pero, ayun po, dahil sa kagustuhan niya na tumulong, siya po yung nagpala, nung snow doon sa simbahan. Kasi po, yung bagong simbahang nabili namin wala po kaming taga-caretaker at wala pang taga-pagtanggal ng snow. So, but the generosity of the heart, the desire to help, nandun Hindi mapigil. Kaya, ito rin po yung challenge ko sa inyo. Support a cause, promote social justice, mga kung ano, and get your hands dirty. And as you begin to spend more time and more energy with those who have less than you, the more you will find fulfillment and meaning. And when you do, the allure of another person's life will quickly fade away. Unti-unti, hindi ka na maiinggit. Amen? Mga kapatid, napahaba na. Meron po akong appointment ngayong araw na ito. Meron pong mag-i-inspect ng church building para po sa occupancy permit. Kaya ako po ay magpapaalam na at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Again, maligayang araw po ng panonood mga kapatid at pakikiisa sa gawain ito. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at tayo po ay saglit na tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyo pong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong pag-iingat. Dalangin po namin ang mga may karamdaman. Patuloy na hiling ang patnubay para doon sa mga may pangangailangan. Tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang pagkainggit at mamuhay kami ng buhay na merong kakontentuhan. Maraming salamat at kung dumating kami doon sa punto na kami naiinggit, patawarin mo kami at ibalik mo kami sa pagiging payapa, sa pagiging kontento at pagkalooban mo ng kaligayahan at kapayapaan ng aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang araw po. Good morning kapatid na Eugene Laudato, kapatid na Ruel Andamo, Ati Bida, Ati Bids Tabing, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Roberto de la Cruz, Kuya David Sarte Manipol, Ati Lorna Limwangko, kapatid na Mariby Frias, Kuya Larry Montillano, Mary Kiminjin Visto, magandang araw sa inyo kapatid. Kapatid na Rolly Causaren, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Dolores Villaseñor, Ate Cora Dolor, kapatid na Joy Reyes, Ate Vanji Magnaye, Ate Agi Victa, kapatid na Chares Villacrucis, kapatid na Romulo Casulya. Romulo, magandang araw kapatid. At ganun din po kapatid na Pastor MJ Velasquez, Ate Ellen Gonzales, and Kuya Monching Gonzales, Pastor Amando Hardinero, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Sunny Yumol, kapatid na Lani Tulagan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Zenny Pinkelman, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Miriam Galvan, Ate Bineng Kamunggol, at kay Kuya Johnny, magandang araw sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Elong Santarin, Kuya Reynaldo Gonzales, sino pa ba? Ayi and Eric Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Tita Mayra Paredes Libertino, ayan, meron pa, naku, hindi ko nagkukwento, baka lalo pang may mainggit na iba. Pero Tita May, isahurin niya sa channel of blessings namin na talaga namang lagi kaming pinagpapala. Good morning po, Brother Don Calunya ng Aristocrat Restaurant. Sama po natin sa prayer si kapatid na Josephine Reyes na gumaling na po siya sa kanyang sakit. Panalangin po siya ni Kuya Reynaldo Gonzales. Josephine Reyes po, sama po natin sa prayer. Ganon din po si Ate Mirna Sinfuente at si Kuya Nestor Sinfuente, sama po natin sa prayer at patuloy po nakalakasan ang kanyang maranasan. Kapatid na Eric Silverio, Ate Nel Rodriguez, happy birthday. Birthday po ngayon ni Ate Nel, si Ate Nelia. Happy birthday to you. Yan, second cousin ko po yan, si Ate Nelia. Nanay Anchang, magpalakas po kayo at pagpalain kayo lagi ng Panginoon.
Kapatid na Nelia Nasaire, magandang araw sa iyo. Ate Telly Hernandez, Kuya Chirit, magandang araw po. Kapatid na Jo Pascual, Jo, magandang araw. Nanay Crisanta Saria, magandang araw po. Kapatid na Orlando Masungsong, Ate Ading and Kuya Dante Hinido, magandang araw po sa inyo. At si Jane Taniegra, magandang araw Jane. Sina Ate Elvie, si Kuya Dol Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Tess Manuel, magandang araw po sa inyo. Pastor Ruben Del Rosario, Pastor Raymond, kanina nakita ko rin maaga. Ate Vicky de Guzman and Kuya Efren de Guzman, pagpalain po kayo ng Panginoon. Tita Mildred and Tito M.A. Paredes, magandang araw po sa inyo. Kuya Larry Montellano, Pastor Ombi Lontok, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Panoorin niyo po yung Preach Sing. Preach Sing ba yun? O tama, Preach Sing ni Pastor Ombi Lontok. Dalawin niyo po yung kanyang channel. At marami pong mga magagandang kanta at pagpapala ng salita ng Diyos din po kayong mapapakinggan. Kuya Eric Maynes, magandang araw po sa inyo. Kapatid ko si Len Kison, si Pastor Darrell Paredes, at si kapatid na Rowena Laudato. Yon, mag-asawa po yan, si Eugene at si Rowena Laudato. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sino pa ba? Yan, si Ernel Advincula. Si Ate Delia at si Kuya Van Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Evelyn Cameros, ayan. So, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Sina Kuya Noel Lapus, happy birthday din po kay Brother Aldous Guzman, ayan, ng Diverse Food Canada. Ngayon po yung birthday niya. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa mga hindi ko nabate, ipagpaumanhin na po ninyo, natatabunan po talaga ng mga comments. So again, mamaya pong hindi pala mamayang gabi. Tomorrow po ay prayer meeting ng Winnipeg Unida, and sa Pasko, araw po ng Pasko ay simbang gabi. So magkita-kita po tayo hanggang sa muli bukas po. Ngayon po ay December 22 na, 23 na po bukas. Ilang araw na lang Pasko na. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!